May isang dalaga na kinilabutan ng matuklasan niya na sa kanilang baryo, tuwing may lalaking naghahagis ng hayop sa balon, may babaeng umaakyat palabas sa mismong sandaling iyon. Habang mas mahalaga ang hayop, mas maganda ang babaeng lumalabas. Karamihan sa mga lalaki sa baryo ay nakakuha ng kanilang asawa sa ganitong paraan. Ngunit may isang kapalit, lahat ng babaeng lumalabas sa balon ay pipi. Sa kabutihang palad magagaling sila sa gawaing bahay at kaya pa ring magkaanak, kaya tila hindi iyon mahalaga. Dahil dito, naiwan ang isang mahirap na binata na puno ng inggit. Gusto rin niyang magkaroon ng asawa tulad ng iba. Kaya't pinuntiryan niya ang biik ng kanilang pamilya. Ngunit nang bubuhati na niya ito at aalis na sana, pinigilan siya ng kanyang ama sa pintuan. "Ano ang ginagawa mo sa biik na iyan?" Sigaw ng kanyang ama. "Ipapalit ko po para magkaroon ng asawa," diretso niyang sagot. "Lahat meron na, ako na lang ang wala. Hindi na ako makapaghintay." Agad na inagaw ng kanyang ama ang biik at pinagalitan siya ng mabigat. Ipinaliwanag niya na matagal nang may patakaran ang pinuno ng angkan. Kailangang palakihin muna ang mga hayop hanggang tumanda bago ito gamitin sa pagpapalit ng asawa. Binalaan niya ang anak na kapag inulit pa ito, babaliin niya ang kanyang mga paa. Nang makita ng kanyang nakababatang kapatid na babae na labis ang lungkot ng kanyang kuya dahil wala pa itong asawa, nakaisip siya ng paraan. Naglabas siya ng isang ganap na lumaking daga. Napangiwi ang binata sa pagkasuklam. "Habang mas mahalaga ang hayop, mas maganda ang babae. Anong klasing babae ang makukuha ko sa dambuhalang dagang ito?" tanong niya. "Subukan mo lang," panghihikayat ng kapatid. "Sa susunod, pwede mo naman itong ipagpalit sa mas maganda." Dahil natukso, agad dinala ng binata ang daga sa tagapagbantay ng balon. Ngunit tinanggihan siya nito pagkakita pa lang sa daga. Hindi sumuko ang binata, paulit-ulit niyang kinulit ang tagapagbantay at inamin na wala na siyang ibang pagpipilian. Nangako pa siya na tatanggapin niya kahit anong babaeng lumabas. Lumuhod pa ang kanyang kapatid at nakiusap, ngunit nanatiling matigas ang tagapagbantay. Galit niya silang pinaalis at sinabing manatili na lang silang binata habang buhay. Ayaw tanggapin ng binata ang pagkatalo. Nang may sandaling nalihis ang atensyon ng tagapagbantay, mabilis niyang inihagis ang daga sa balon. Binalaan siya ng tagapagbantay na huwag niyang pagsisihan ang gagawin. Sa isip ng binata, basta babae, sapat na iyon. Ngunit sa sumunod na segundo, isang matandang babaeng maputi ang buhok ang gumapang palabas ng balon. Napasigaw sa takot ang magkapatid. Doon na naniwala ang binata sa sinabi ng tagapagbantay. Kung ano ang mabuti ang ihahagis, iyon din ang mabuting lalabas. Itinulak niya ang kanyang kapatid at sinisi ito sa lahat. Hindi na nakatiis ang tagapagbantay at pinayuhan siya. "Ano man ang mangyari, iyan ang asawang hiningi mo. Iuwi mo at alagaan. Sa susunod, magdala ka ng mas mahalaga." Walang magawa, inuwi ng binata ang matanda. Sa daan, nakasalubong niya ang kanyang karibal sa baryo. Nang makita ang matanda, muntik na siyang makipag-away sa hiya, ngunit pinigilan siya ng kapatid. Biglang nagtanim ng masamang ideya ang karibal. "Ihagis mo ang kapatid mo, mas maganda pa ang lalabas kaysa diyan." Sa harap ng iba, ipinagtanggol ng binata ang kanyang kapatid. Ngunit makalipas ang ilang araw, sa kalaliman ng gabi, nilinlang niya ito. Nagdala siya ng mga siopao, isang bagay na hindi nila karaniwang nabibili, at pinakain ng kapatid. Nang maramdaman ng kapatid na may mali, huli na ang lahat, nawalan siya ng malay. Kung mabuti ang ihahagis, mabuti ang lalabas. Sawa na ako sa ordinaryong hayop, paano kaya kung kalahating tao kalahating hayop? Bulong ng binata. May droga ang siopaw, kaya walang nagawa ang kapatid. Binihisan niya ito na parang malaking itim na aso at naghanda na ihagis sa balon. Naghinala ang tagapagbantay, ngunit nalinlang siya ng binata. Pagkahagis niya sa aso, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae mula sa kailaliman ng balon. Naramdaman ng tagapagbantay na may mali at tinanong siya kung ano ang inihagis niya. Ngunit iginiit ng binata na aso lamang iyon. Pinilit siya ng tagapagbantay, "Nasaan ang kapatid mo? Ano ba talaga ang inihagis mo?"
Biglang natawa ang binata sa bunganga ng balon. Gumana! May asawa na ako! Ikaw na rin ang nagsabi. Kung ano ang ipasok, iyon din ang lalabas. Sariwa pa ito, hindi ba? Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na aura ang umangat mula sa balon. Namutla ang tagapagbantay habang nanginginig at nagtanong, "Sino ka?" Sa susunod na segundo, may kung anong bagay ang unti-unting gumagapang palabas ng balon,